Good evening and good morning po sa inyo lahat dyan mga kamista at muli po tayo nagbabalik para magbigay na naman ng komento dito sa nangyayaring kaguluhan na naman o sarswela o circus dito sa ating Senado. Ay mga kamista, isang masaya, magulo, sari-sari eh. Hindi mo malaman kung ano talaga nangyayari sa Senado sa Pilipinas pero isa lamang ang maliwanag. Itong si Marcoleta ay sikat na sikat talaga at napakagaling na abogado nito. Siya po ang pinakamagaling na senador at abogado sa buong universe. Lahat po ng sinasabi niya ay pinaninindigan niya na tama kahit wala po sa rules ng Senado o kahit wala po ito sa tamang sitwasyon. Basta naisip niya at gusto niya idaldal, basta maprotektahan lamang niya ang interes ng kanilang grupo o ang interes ng mga Duterte ay pagpipilitan niya at paniniwalain pa niya ang mga followers nila ng mga DDS na siya ay tama. Ganyan ho ang ugali nitong si Marcoleta. Bukod sa fake na ang buhok ay fake pa ang pag-iisip. Naku po Rudy, ang hirap po talagang kalingain ng isang matandang fake ang buhok, lalo-lalo na kung ito ay nanganganib na ring makulong. So, ito po, isa sa pag-usapan natin o bigyan natin ng komento ay yung binitawang salita nitong si Marcoleta na wala naman daw, ang hirap daw po kasi sa mga ilang senador na sa minority ay wala naman daw pong alam talaga sa legal matter ng o ibig sabihin niya ay walang alam sa batas. Ganun po ang ibig niya ipahiwatig. Kasi siya po ay abogado at yun naman daw pong mga nasa minority ay hindi po abogado. Teka muna. Masyado kang mayabang, Mr. Marcoleta. Ito lang masasabi natin. Ikaw nga ay abogado. Pero ang tanong dito, tama ba ang pagiging abogado mo? At may natutunan ka ba sa pagiging abogado mo? Kaya parang minsan gusto ko nang maniwala na nabibili rin ang Bar of the Philippines yung exam. Kasi paano nakapasa itong isang Marcoleta sa bar exam na lagi namang palpak ang mga pinagsasabi. Pag mapa-Congress, mapa-Senate, laging nasusupalpal. O biruin nyo naman mga kamista. Pinagpipilitan niya yung quorum at pinipilit pa niya na matuloy yung session kahapon na payagan yung pagkakaroon ng online voting. Ngayon, ang nangyari, itong si Cayetano at saka si Marcoleta ay ang nangyari, sila ngayon ay nasupalpal mismo ng isang hindi rin abogado at galing sa Itbulaga. Kaya nabulaga po sila ni Tito Sen o ni Senator Tito Soto nang bigla itong mag-call ng adjourn ng risk na yung pong hindi matuloy at nag-walk out na nga itong 11 senators at nawala ang quorum at nag-request na nga po ng adjourn at ito po ay non-debatable. So wala pong nagawa itong dalawang abogado. So abogado nga sila pero nagmukha naman silang gago. Ito, ang isa pang masakit nito mga kamista. Yung binitawang salita ni Marcoleta o yung fake ang buhok, maraming tinamaan din na kapwa niya mga senador sa sa kanyang grupo, sa yung senador na yung tracing senador o mga senador na maka Duterte. Number 1, ang pinakamagaling at walang kaalam-alam sa batas at pinakamangmang sa lahat at fake na Muslim ay iyang si Robin Padilla. Hindi rin yan abogado. Sundan pa natin na si Jinggoy Estrada. Yan ay isang fake din. Yan ay fake na Jinggoy. So, sundan pa natin ng isang fake. Iyang si tawag dito, si Joel Villanueva. Yan ay isang fake. Fake na pastor din yan. Hindi rin yan abogado. At yung magkapatid na Villar, si Camille Villar at saka si Mark Villar, ayan ay mga fake din. Bakit fake? Fake na mga yan mga tawag dito, na fake na totoong fake na talagang yumaman kasi
Kaya lang naman sila yumaman ng gusto, ginamit nila ang politika sa kanilang interes sa mga kanilang mga lupain, sa mga pinadadaan nilang kung ano-ano project na sinimulan ng tatay niya. So fake din niya mga yan. Unang-una, fake yan kasi itong mga ito ay kasi itong magkapatid na bilyar ay may kaso rin ito. Ito ay nanganganib din na makulong sapagkat sinampahan niya ng kaso para doon sa market manipulation. Dinaya nila yung market tungkol doon sa kanilang mga asset. Ay iyan po ay napakalaking bawal na bawal pagdating po sa stocks exchange, at dahil po sa ginawa nila ay maaaring masira ang ating stock exchange na mawala ng tiwala ang mga investor na galing ng ibang bansa dahil po sa ginawa nila. So, alam niyo po ba, yung mga senador dyan ngayon sa Senado, sa 23 na senador, ay 16 po dyan ay hindi naman talaga abogado. So, itong kayabangan po ni Marcoleta ay akala niya matitira niya yung 11 na tumiwalag sa kanila, yung minority bloc. Hindi niya alam, mas maraming tinamaan sa kanila. Si Bato, hindi naman abogado. Si Loren Legarda, hindi abogado. Si Robin Padilla, numero 1, hindi nakagraduate. Ex-convict pa. Si Jinggoy Estrada, hindi rin naman abogado. Yung magkapatid na bilyar, si Mark at saka si Camille, hindi rin abogado. Sino pa ba? Si Villanueva, hindi rin abogado. Marami pa. So, itong si Marcoleta talaga ay suki natin. Suki natin ito kasi mga kamista, itong taong ito ay piling Diyos. Baka hindi ninyo alam. Itong si Marcoleta ay nag-i-sponsor din ng isang batas na ini-sponsor niya na ipagbawal daw po ang krus sa mga ospital. Bakit niya pinagbabawal? Ang pinagsisilbihan niya kasi yung kanyang sekta, yung kanyang relihiyon na kinabibilangan. Hindi ho kasi nila kinikilala ang krus kasi wala pong krus sa kanilang relihiyon. Kasi itong si Marcoleta, satanista to kaya hindi yan naniniwala sa krus. Kaya ang talagang pinaglalaban niyan ay yung mga baluktot na na paninindigan niya para sa mga Duterte at para sa China. So mga kamista, itong nangyayaring kaguluhan na to ay hindi ito para sa bayan. Nagkakagulo ang Senado, hindi para sa bayan. Nagkakagulo ang Senado dahil doon sa majority na 13 hudas na makatsenador. Nagkakagulo dahil sa kanilang sariling interes. Yang mga yan ay kung talagang para sa mga Pilipino, ay wala namang, biruin nyo na lang, si Bato itinakas. Pagkatapos, itinago. Si Robin Padilla ay nuknukan naman ito ng ang hirap magsalita pero nuknukan yung isang yan. So, ito pa mga kamista, ang isa pang nakakatawa dito sa ginagawa nilang ito, sino ba talaga ang nagpasok noong exception na dapat magkaroon ng voting offline, yung online, yung tipong parang Zoom. Mukhang si Marcoleta. Si Marcoleta din ang nagsingit nito sa rules dahil wala naman po iyan sa rules. Bawal po iyan sa Senate rulings na ikaw ay absent, ay baka pwede kang bumoto by telephone or by Zoom or online. Wala po yan sa rules. Isiningit po lamang iyan. At kung sino man po ang nagsingit yan ay sa tingin ko ay walang iba. Ang utak niyan ay walang iba kundi kung hindi si Marcoleta, yung magkasanib na puwersang Alan Cayetano at Marcoleta sa tulong at sa isip din ni Bato. Kasi si Bato hindi na talaga makakalabas yan. At isa pa ito, mga kamista, kung talagang makukulong itong mga, kasi sabi nga ni Erwin Tulfo, natatakot kasi sila na baka may makulong na 2 senador. Ito ngayon ipagpalagay na natin. Halimbawa, nakulong na nga at dinampot yung may mga kasalanan katulad ni Jinggoy Estrada. Itong si Bato halimbawa, mahuli halimbawa. Itong si Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, at baka sakali yung magkapatid na bilyar ay mahuli rin. At saka itong si Robin Padilla dahil sa obstruction of justice. Halimbawa po yung 8 ay mahuli. Dinampot na dahil nga sinampahan ng kaso, nakakulong.
Eh talagang bobo, bobo po talaga. Masasabi kong bobong-bobo po talaga sila. Hindi ba nila alam na bawal ang cellphone sa kulungan? Number one pong bawal sa kulungan ay cellphone, at pagkatapos ngayon ay gusto nilang mag-voting at mag-zoom doon sa kulungan ang mga nakakulong. O di ba naman sila mga bopols at mga ewan ko, ang hirap ipaliwanag ng kalokohan ng mga taong ito. Sobrang suko sa langit. Tayong mga Pilipino, nanonood tayo nito, pero alam nyo, nakakatawa, nakakagalit. Kahit ikaw ay DDS na sumusuporta sa mga ito, isa ka sa apektado sa nangyayaring kaguluhang ito. Akala mo ba as uunlad ka na DDS ka sa ginagawa mo? Walang uunlad sa atin pag pare-parehas ninyong pare-parehas na mananaig ang 13 Judas. Babagsak tayo sa kamay ng China, babagsak tayo sa isa na namang madilim na kahapon na walang ginawa, puro nakawan din. Lagi niyo pinagsisigawan, Sara Duterte, bakit puro impeachment ni Sara Duterte pinagtutuunan? Bakit hindi rin pagtuunan yung 51 billion na nawawala sa Davao? Bakit ayaw ninyong ungkatin? Masyado tayo. Sige, anyway mga kamista, alam ko maraming magagalit dyan. Sabihin ninyo, Makamarcos ako. Wala akong binabanggit ako'y Makamarcos, pero alam ko, maraming magsasabi dyan na Makamarcos ako dahil binabanatan ko yung mga tsinador. So, mga kamista, hanggang sa muli na lamang po at gabi na rito sa akin, alas 11:30 na ng gabi. Humabol lang ako kasi hindi ko mapigilan yung sarili ko na hindi mag-comment dito sa kalokohan ng mga ng 13 Judas na ito ng mga senador. At itong lalong-lalo na itong peke ang buhok na si Marcoleta. Ang daming peke dyan. Nabanggitin ko ulit si Jinggoy Estrada, fake na Jinggoy. Si Robin Padilla, fake na Muslim. Si Joel Villanueva, fake na pastor. Si Marcoleta, fake ang buhok. Daming fake dyan. Kaya fake din ang ugali ng mga hinayupak na yan. So mga kamista, hanggang dito na lamang. Maraming po salamat. Kung nagustuhan nyo po itong ating vlog na ito, kung nainis man kayo, pasensya na kayo. Pero kung nakatawa kayo, subaybayan nyo na lang. Mag-subscribe po kayo sa akin at pakilike po ang ating like button. Pakishare naman po at maraming pong salamat sa inyo lahat. Hanggang sa susunod, at kayong mga DDS, lagi manasabi nga ni Alfredo de Guzman, si Alfred, idol, manatili kayong mga high blood, mga hinayupa kayo. Kayong mga DDS talaga kayo. Puro kay salot. Okay, hanggang sa muli mga kamista, at sa kapatid po nating mga Muslim na naniniwala na hindi totoong Muslim si Robin Padilla at fake yan. Ginagamit po lamang niya kayo. Assalamualaikum po sa inyo. Assalamualaikum mga kapatid nating Muslim. Huwag po kayong padala sa mga salisalita at mga paarte-arte ni Robin Padilla. Ginagamit lamang niya kayo. At ang relihiyon ng Muslim, binabastos niya po kayo. Marami po salamat sa inyo lahat. Thank you so much and hanggang sa muli. Good night po. Good night.